Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Pwedeng energy mo to or pwedeng sa person nyo. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Meron ditong the star. Okay? Meron dito na Seven of Cups reverse, Hierophant reverse, and Chariot. Give me the message. Meron ditong Ten of Pentacles reverse. Give me the message. Kaninong energy to? Meron ditong The Magician reverse. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Meron ditong Justice. And King of Cups. Meron kang person dito or pwede rin sabihin energy mo to. Meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces, Taurus. Meron din ako nakikita ditong Virgo and Capricorn. Ayan. Yun lang nakikita kong energy dito. Okay? And Libra. Okay. Start na ako. Lumabas ang stars and Seven of Cups reverse. Kumbaga, nararamdaman ko dito na meron ditong tao na humihiling. Meron kang hinihiling or pwede rin sabihin yung person mo. Piliin nyo na lamang kasi meron ditong tao na humihiling na kung saan masasakatuparan yung kanyang hinihiling. Kaya lang, dahil lumabas si Seven of Cups reverse, medyo matagal or mabagal pa bago niya ma-receive tong kanyang hinihiling. Okay? Nafe-feel ko dito na pwedeng matagal mo na tong hiling pero hindi pa ipinagkakalob sa'yo. Pero mahahawakan mo to or marireceive mo tong mga kahilingan mo. Dahil dito sa Seven of Cups reverse, kumbaga nakikitaan ko dito na meron ditong pangyayari na kung saan hindi naging maayos. Okay? Kumbaga nakikitaan ko dito naging malabo ang connection. Meron ditong pangyayari na kung saan merong hiwalayan na ganap dahil lumabas si Ten of Pentacles reverse. Meron ditong pangyayari na kung saan gumulo ang connection. Merong naganap dito na hindi nagkasundo. Merong pangyayari na yung binuong pangarap bigla naglaho. Okay? Ito na yung nafe-feel ko. Pero itong tao na ito, humihiling to for second chance or sabihin natin pagbabago. Meron tong hinihiling na kung saan marireceive niya to. Kaya lang dito, dahil lumabas ang The Hierophant reverse and the Chariot upright, nafe-feel ko dito, na itong tao na ito, marami tong sabihin nating sinyales na naramdaman o naranasan sa connection nito. Pero hindi niya sinunod yung kanyang kutob or yung intuition niya. Pwedeng ikaw o yung person mo. Kumbaga, naramdaman ng tao nito na may red flag na pero hindi niya sinunod ito. Mas sinunod niya pa rin yung bugso ng kanyang damdamin kahit alam niya na merong something sa connection na to. Okay? Then, nafe-feel ko din dito, na maisasawalat sa'yo kung ano yung mga nangyari. Kumbaga yung lihim. Maybe, nabulgar sa'yo or pwede rin sabihin na nakita mo. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na meron tong lihim, itong tao na ito. Pwede rin sabihin na meron na tong partner, or pwede rin sabihin na nilagay ka nito sa third party nang wala kang kaalam-alam. Pero ganun pa man dahil lumabas si The Chariot, kumbaga nakikitaan ko dito na ginagabayan ka, inalis ka dito sa pangyayari nito dahil meron ditong bagong simula para sa'yo. Kumbaga gumawa na rin ng hakbang
si universe para maalis ka dito. Kumbaga ginagabayan ka dito sa panibagong direksyon na kung saan nararamdaman ko dito na balanse para sa'yo. Kasi nakikita ko dito na itong 7 of Cups and 10 of Pentacles reverse, hindi to naging maayos hindi na naging maganda yung connection na to na kung saan na-stuck ka. Pero ganun pa man dahil lumabas the Hierophant reverse, na-feel ko dito na inalisan mo to, okay? Nahirapan ka dito sa pangyayari nito or sa connection nito. Kumbaga hindi ka lumago, hindi ka nag-growth dito. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man inalisan mo to. Kumbaga nagpunta ka sa ibang direction or sabihin natin nangarap ka para sa iyong sarili, inalisan mo to. Ito lang yung nakikita ko. Then dito lumabas si the Magician reverse. Kumbaga nakararamdaman ko dito na merong hadlang or meron ditong gumawa ng hindi maganda sa connection na to. Na kung saan pwedeng sabihin na meron ditong third party or pwedeng sabihin na nagkabukingan kasi hindi mo na-create Hindi mo na-create yung ninanais mong family. Ito lang yung nakikita ko. Dahil dito, merong the Magician, hindi to nagkaroon ng magandang resulta. Okay, natapos agad. Kumbaga nawalan agad ng hindi nagpatuloy sa madaling salita. Kasi lumabas ang the Magician reverse, kumbaga hinihiling mo to pero hindi ipinagkaloob sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man meron ditong the Star, meron kang hinihiling pero masasakatuparan mo ito in the right time. Then dito Justice and King of Cups. Nafe-feel ko dito na yung hustisya ang gagawa ng paraan para sa'yo. Kumbaga magkakaroon dito ng balanse. And then nafe-feel ko dito, tinanggalan ka dito para mahanap mo yung para sa'yo kasi meron dito ang King of Cups. Si King of Cups, nakikitaan ko dito na siya yung tipo ng tao na merong aksyon, may gagawin tong tao nito. Then nafe-feel ko din dito na may abundance to, klaro tong mag-isip, alam niya kung ano yung kanyang gusto, kung ano yung gusto niya para sa'yo, okay? Maybe new person mo ito or new person yung parating sa'yo. Ito lang yung nakikita ko na kung saan meron tong mensahe o pinararating na sa'yo na kung saan dito ka para sa tao na ito kaya ka tinanggal dito sa 10 of Pentacles. Kumbaga, hindi naging maayos yung samahan niyo before. So, ngayon, meron ditong bagong tao na kung saan inalis ka dito para makapunta ka sa ibang way kasi natrap ka sa connection na to. Okay? Then dito, nakikita ko dito ng klaro, merong expansion, may paglago. Then meron na din ako nakikita dito na fertility, na kung saan pwedeng ito yung maging ama or maging ina ng anak mo. Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mga sign. Okay, dito sa astrology card. Give me the message. Excuse me po. Ano pa yung sign? Meron ditong Uranus. So, sinasabi kan dito, biglaang pagbabago. Meron ditong biglaang pagbabago or magaganap sa'yo na kung saan kung makikita mo may mga langgam dito, may paglikas, may pag-alis. Kasi lumabas ang the Chariot, yung sinabi ko kanina, confirmation, inalis ka dito, okay? Biglaang pagbabago. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Ayan. Meron ditong house 12. So, nakikitaan ko dito na meron ditong paggising kasi lumabas dito yung justice. So, confirmation ginising ka dito para magkaroon ka ng balanse. Then, nakikitaan ko dito na magkakaroon ka dito ng healing, okay? Meron ditong magaganap na healing para sa'yo. Kasi nakitaan ko dito ang paglaya. Kung makikita mo, bumukas yung hawla, nakalaya to. Pinalis ka dito or inalisan ka dito para makalaya ka sa sitwasyon dahil meron ditong pagbabago na kung saan nagkakaroon dito ng spiritual awakening para sa'yo. Ginising ka dito. Then, nafe-feel ko dito, meron ditong pakpak. Ginagabayan ka dito sa tamang path or sa panibagong direction na kung saan para sa iyong sarili. Kasi meron ditong biglaang pagbabago. Then, Pluto.
mag-transform. So, nagkakaroon ka dito ng transformation or pwede rin sabihin na nagkakaroon ka dito ng growth, maturity, pagbabago dahil inalis ka dito Kumbaga, nagising ka dito. Ito lang yung nararamdaman ko, may paggising or nagising ka sa connection na to. May paglago na nangyayari sa'yo na kung saan before, control. Maybe nakokontrol ka, pero ngayon, nakikitaan ko dito na control mo na ang buhay mo, okay? Kumbaga, tinuruan ka dito. Give me more information. Ayan, meron ditong Cardinal, meron ditong Aries, Cancer, Libra, and Scorpio or Capricorn, okay? Meron dito bravery. So, ibig sabihin, naging kang matatag sa connection na to or pwede rin sabihin, before, parang ikaw ay control, wala kang hawak, hindi mo hawak yung iyong sarili, kumbaga, madali kang masulsulan, pero ngayon, nagkakaroon ka dito ng tapang, lakas na loob, kasi lumabas ang transform. Nagkaroon dito ng pagbabago sa'yo. Okay? Kasi naunawaan mo na yung sitwasyon mo. Okay? Kasi nakikitaan ko dito yung liwanag. Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng kaliwanagan, nahanap mo na muli kung ano yung path na tatahakin mo. Ito lang nararamdaman ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Dito, kay Romance Angel Oracle card, okay? Give me the message for collective. Ano yung mensahe para sa'yo? Give me the message. Ano yung mensahe pa para sa'yo? Tumalsik to. Meron ditong express your love. Kumbaga, nakikitaan ko dito na mas natututunan mo na i-express yung nararamdaman mo. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na merong malaking pagbabago. Okay? Ito na nafe-feel ko. Or pwede rin sabihin na meron ditong magpapahayag ng kanyang nararamdaman para sa'yo. Attraction. So, nakikitaan ko dito na maraming na-attract sa'yo ngayon or sabihin natin na malaking pagbabago ang ginagawa mo sa sarili mo na kung saan nakakakuha ka ng simpatsya sa ibang tao. Ito na nakikita ko. Na-enjoy mo kasi marami kang na-attract na tao na kung saan hindi mo akalain na magaganap to sa'yo. Maybe before, hindi ka nag-aayos. Pero ngayon, nakikita ko dito na malaking pagbabago. Mas binabago mo na yung sarili mo. Give me more information. Meron ditong forgiving and learning. Kumbaga, sinasabihan ka dito na kalimutan na lahat ng mga pangyayari or kalimutan na lahat ng mga experience sa masasakit na naranasan mo, then learning, matuto ka dito, okay? Kumbaga, yung mga experience na nangyari sa'yo, meron niyang aral na kung saan dito na napasok yung growth or maturity para sa'yo, okay? Give me more information. Kumbaga, yung mga pangyayari na nangyari sa buhay mo ay meron ding aral na naidulot para sa'yo. Give me more information. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Meron ditong wedding. So, ito yung parating sa'yo, kasal. Okay, maybe hindi mo to aasahan, pero ito yung promise na naghihintay sa'yo. Aabot ka din sa kasal. Then dito, meron ditong trust. Magtiwala ka lang sa process. Magtiwala ka lang kay God. Kasi siya na yung bahala o siya yung kikilos para sa love life mo. Tingnan pa natin. Give me more information. Once na natutunan mo magpatawad at natuto ka sa mga experience nito, dito na ma-attract yung tamang tao para sa'yo kasi magtitiwala ka na sa process magtitiwala ka na kay God. Give me more information. Kasi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, meron yung mga dahilan kung bakit natin na-encounter yung mga ganyan, okay? Pero ganun pa man meron yung magandang ibubunga. Meron ditong soulmate. Okay, ito yung parating sa'yo, soulmate. Kung saan magtiwala ka sa process kasi ito yung pagkakaloob sa'yo. Yes, this is your soulmate. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.